Ngayong Cataract Awareness Month, mas lalo natin binibigyan pansin ang kahalagahan ng pangangalaga sa ating mga mata at ang pagiging maalam tungkol sa mga sakit na maaaring makaapekto sa ating paningin, Audrey. Ayan, at para mas maintindihan natin, Fee, ang kondisyong ito at kung paano ito maiiwasan o magagamot, ay kasama po natin ngayong umaga si Dr. Via Galvan, isang General Physician. Good morning, welcome back to Rise and Shine Pilipinas, Doc. Good morning, Sir Audrey, Prof. Fifi, and sa lahat po ng mga manonood sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning po. Rise and Shine, Doc. Doc, bilang paggunita sa Cataract Awareness Month, linawin mo naman sa amin, Doc, ano ba ang cataract? At paano ito nakaka-apekto sa ating mga paningin? Okay, yung cataract, no, or mas kilala natin sa tawag na katarata no, sa Filipino, ay isang kondisyon no, sa mata no, na, kung saan nanlalabo no, yung lens natin. Kasi yung mata natin may natural lens yan. Yung lens natin, yun yung nagtumutulong para mag-focus yung ilaw para tayo makakita ng mas maayos. No? So kapag tayo ay tumatanda, no, yung lens, yung protina sa loob ng lens natin, parang lumalabo, nag-iiba siya. Kaya yung ano natin, yung nararamdaman natin, yung nakikita natin, mas lumalabo na rin, parang mas may kurtina or may ulap doon sa mata natin. No? Dulot yan ng pag-iba no, ng protina doon sa lens. No? So it's a natural part or it's a expected part ng aging. No? Kaya ang pinaka-at risk dito talaga is kapag tumatanda na tayo, mas at risk tayo na mamuo yung katarata o yung cataract sa mata natin. Ano ba yung senyales na may cataract ka na? Kasi pangkaraniwan lang naman kapag nagkakaedad tayo, lumalabo yung paningin. Yes, pero iba yung paliwanag mo kanina, parang may ulap, no, parang may sa kurtina, paligid, ano? Anong ulap to? Cumulus ba to? May ganun ba? Joke lang, Doc. Good morning. Good morning. So, tama, no? Ang mga nararamdaman talaga natin kapag tayo ay nagkaroon ng katarata, no? Parang may nakaharang, hindi lang siya nakaharang, parang may usok, smoke, no, na nakikita sa mata. At hindi lang yun, no? Minsan nagkakaroon din ng sensitibo or sensitivity sa colors, no? Especially kapag pag namumuo na, no? Or kapag nagsisimula na yung katarata. Yung iba naman, no? Minsan hirap na silang makakita sa dilim, no, or sa hindi masyadong maganda yung lighting, no? So mas malabo na yun, no? Hindi lamang siya yung panlalabo ng mata, no? Mayroon din mga senyales or mga sintomas tulad ng color sensitivity, no, yung mga nighttime blindness, pwede din yung mangyari or maramdaman kapag tayo ay may katarata. Okay, Doc, sino-sino yung mga pwedeng maapektuhan nitong katarata? Ano ba to? Namamana ba to? Ano ba risk factors nito? At paano natin masusuri kung may cataract bang isang tao? Okay, no? So yung katarata, ang pinaka-tinatamaan or yung pinaka-at risk dyan, syempre yung mga matanda na, yung mga nasa advanced na yung age. No? Actually, at the age of 40, no, dapat na tayo magpa-check, no, magpa-comprehensive eye exam, no, magpa-slit lamp test, no, para makita if meron na bang namumuo na katarata dun sa lens natin. Another, no, would be may mga diabetes. No, kapag tayo ay uncontrolled yung diabetes, uncontrolled yung sugar, mas napapabilis no, yung pagbuo ng katarata sa mata. No. Another, no, would be too much exposure sa araw. UV exposure actually makes it more faster or makes it more at risk, no, to form the cataracts. Yung iba naman, no, kapag nagkaroon ng trauma sa mata, no, na tamaan, nagkaroon ng aksidente, no, pwedeng magkaroon or pwedeng mas mapapabilis yung pagbuo ng katarata. Tama po kayo, Prof. Fifi, no? Yung katarata, minsan nakikita rin natin ito, no, na mas at risk tayo kapag may mga pamilya tayong nagkaroon na ng katarata. Pwede mamana yun. Doc, paano pag nakita mo siya pero minahal mo siya pero di mo mahal, ayaw mo na makita ulit, magkakatarata ka ba pag gano'n? Mas pipiliin mo na lang na magkakatarata kapag gano'n. Well, halimbawa meron ng katarata. Paano po yung gamutan nito? Paano yung procedure? Ano po ba yung available dito sa Pilipinas? Okay, yung katarata kasi, no, akala natin parang nabubuo siya doon sa surface ng mata, no? So, yun po ay isang misnomer, no? Yung katarata po namumuo sa lens, no? Sa loob po yan ng mata, no? So, kapag may mga nakikita tayong mga drops na nagka-claim na
na dissolve or napapawala niya yung katarata, hindi po yung totoo. No? Usually, ang katarata, no, surgical yung procedure ng pagtanggal. No? So, tinatanggal mo yung lens, no? Nagre-replace ka ng artificial lens doon sa mata mo. No? And after nun, no, it's a very quick procedure. Pagkatapos nun, okay na ulit. No? Pwede na ulit, mas ano na ulit yung paningin natin. No? And it's a relatively safe procedure, especially kapag wala kang nararamdaman o wala kang kondisyon no, tulad ng diabetes. No? So, usually, no, yun talaga yung pinakalunas, pinaka-treatment for cataract. It's really cataract surgery. Okay. Doc, so question lang. Iba naman yung pag sinabi ko, parang lumalabo yung mata ko tapos magkakaroon ng grado yung mata mo. Yes. No, Kasi parang FYI lang siguro sa ating mga ka-RSP, baka isipin agad yung katarata ito. So, pag cataract, talagang usually the senyales, yun yung dapat mo pinakabantayan talaga. Yeah, ang pinaka-binabantayan talaga is yung ulap mismo talaga. sa mata. Oo. But another sign is that kapag Iba yung lumilipad ng palagi- isip mo ha, ibang iba ulap yun. yun. Oo, Wag ganon iba. mga ka-RSP. Go. Pero iba din kapag kunyari napapansin mo na napapalit-palit ka na ng grado pero hindi siya nag-i-improve. No? Baka iba na yung ipa-check natin nun kasi pwedeng katarata, pwedeng ibang eye problem yun. So kapag nagpapalit-palit ka ng glasses, grade ng glasses, no, akala mo it's just na nagpapalit lang yung, nag-a-adjust lang yung grado ng glasses mo, no? It's actually a different thing. That's why, no, kailangan bantayan itong mga senyales na to para at least maagapan natin or para hindi na maging komplikasyon pa yung katarata kasi ito yung pinaka-common cause ng blindness. Okay. Yes. Oo. Well, napag-usapan natin kanina, kasama sa pagtanda, no? Yung iba talaga nagkakaroon ng katarata. Pero paano ba natin ito maiiwasan? May mga ibang paraan ba, Doc? Yes, so number one pa rin dyan, no, we avoid, of course, yung diet na rich dun sa carbohydrates, sa sugar, no, kasi nga, diabetes is a risk factor, that's number one. No, number two, of course, no, food pa rin, sinasabi ko palagi, food is medicine, no, so food rich in vitamin A, yung mga vitamin-rich foods natin is important, no. And then another, no, UV, actually may role yung UV dito, no. So for example, kapag alam mong exposed ka palagi sa sun, no, to protect your eyes, may mga eyeglasses tayong sinusuot, no, hindi lang para magmukha tayong cool, no, but it also protects our eyes, no. And then another, no, avoid natin yung mga bawal pa rin, yung sigarilyo, no, bawal pa rin ng mga pagkain, no. And of course, the physical activities, important. Yung mga bawal na pagkain. Bawal na pagkain. Ayun. Doc, Nakangiti ngayon si kasi, Sir Audrey. di ba? Parang sabi ni Audrey, naku, hindi na yata pwede kumain. Parang dati nabanggit mo yung Ano lang, pwede mo kainin. Lahat may epekto Pero sa how's your katawan. eyes, Audrey? Okay naman. Yun lang, normal. Lumalabo ng Normal konti. lang. Oo. Okay. Ako hindi, aesthetic lang to. Ako hindi. love it. Kailangan ko talaga ng Diabetic ko salamin. for 7 years, pero syempre it's all about our RSP, hindi man tungkol sa amin. And speaking of mga RSP natin, ngayong Cataract Awareness Month, Doc, ano ba ang pwede natin paalala sa kanila? Bakit mahalaga na tayo ay magpasuri sa ating mga mata at syempre maiwasan ng magkaroon ng katarata sa ating mga mata? Okay, ngayong Cataract Awareness Month, no, isa po sa pinaka-gift sa atin na is the gift of sight. No? So pangalagaan po natin ang ating mga mata, no? Dahil ito po ay importante hindi lamang sa ating kalusugan, pero sa overall well-being din natin. Ayun. Well, mga ka-RSP, talagang mahalaga yung pagiging maalaga sa ating mga mata para mapangalagaan ng ating paningin. Maraming salamat po sa inyong mga paalala at mga impormasyon na binahagi niyo sa aming umaga. Nakasama po natin, Doc Villa Galvan. Maraming salamat. Thanks, Doc! Thank you. Good morning po.